Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. Ito po ang sabi ng mga talata. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Well, the title of our topic for this morning is Great is God's faithfulness. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po rito ay yung kabutihan, kadakilaan at katapatan po ng Panginoon, yung kanya pong faithfulness. Well, kung titignan po ninyo mga kapatid, parang unusual po na marinig yung salitang hope at yung faithfulness ng Panginoon dito po sa Book of Lamentations. Kasi nga, alam naman ho natin na ang book na ito aklat ng panaghoy. Ito po kumbaga puro hinaing, daing, problema, sufferings, paghihirap. So ito po ang ibig sabihin, ito pong aklat na ito. Kumbaga dito po natin makikita yung iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay ng tao at maging sa kanya pong bayan. Well, actually, Jeremiah's personal lament is a reminder that suffering is always personal. Kung dumating man po sa punto na yung bayan pinarurusahan at binibigyan ng Diyos ng pagsubok, ito po ay para sa individual pa rin na alam at kilala ng Diyos kung ano yung kanilang naging buhay sa harapan ng Panginoon. When nations go through times of tragedy and tribulation, the greatest suffering always takes place at the individual level. So, ganun pa rin ang dating sa tao. Kahit pa yung bayan ang kanyang pinarurusahan, kahit yung bayan ang meron pong pinagdadaanan, kumbaga parang kung merong crisis sa atin pong bansa, sa atin pong lugar, naniniwala ako mga kapatid, according dito po sa ating pinag-aaralan, yan po base pa rin sa kung anong klase ng buhay meron ang bawat isa po sa atin. Kumbaga, doon po tayo tinuturuan ng Diyos. Doon po tayo iniaayos ng Panginoon. So, sa madaling salita, kung titignan po natin itong chapter 3, mga kapatid, napakarami hong magagandang bagay na pinatunayan ang Panginoon kay Jeremiah at maging sa bayan po ng Judah. Well, tignan po natin. In verse number 1, makikita na po kagad natin, sa bungad pa lang ng talatang ito, mga kapatid, dito ho sa chapter 3, makikita na po natin kung paanong matinding hirap at pagsubok ang pinagdaanan nito pong si Jeremiah. Sabi po ng verse number 1, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. So, kung titignan po ninyo, ganito po ang naging pambungad na pananalita nitong si Prophet Jeremiah. Tandaan nyo, mga kapatid, kilala si Prophet Jeremiah as a weeping prophet. Yan ho ang pagkakakilanlan sa kanya. So, sabi ho ng Bible, the passage is full of beauty as it deals with the tender compassion of God which had been never been absent in the work of punishment. So, kaya kahit ang tao dumadaan pa rin sa paghihirap, kahit ang tao ay dumadaan pa rin sa galit at kaparusahan ng Panginoon, sabi ni Prophet Jeremiah, ramdam pa rin yung compassion ng Panginoon. Nandoon pa rin yung damdamin at pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos. Yun ang masarap. Kumbaga sa pagtutuwid, nararamdaman ho natin yung pag-ibig at pagmamahal. Hindi lang ito basta palo. Di ba? Kaya nga tinuturo ho sa atin na kung tayo po magdidisiplina ng anak, wag ho nating disiplinahin dahil dala na ng galit o kaya napuno na tayo. Kumbaga, may tinatawag tayong, di ba, naubos na yung ating pasensya. Mga kapatid, kung tayo magtutuwid ng isang bagay sa buhay ng sino man, mga kapatid, lalo na sa ating mga anak at pamilya, tingin ko po, gawin natin yon ng merong pagmamahal. Kagaya ng ginawa ng Diyos dito po sa bayan ng Judah at maging kay Prophet Jeremiah. Ang nakita nila yung kahabagan at pag-ibig pa rin ng Panginoon para sa kanila. Kaya nga, paano natin masasabi? Kasi ito ho yung sitwasyon Alam naman ho natin, chapter 1, chapter 2, at sa mga susunod pa pong chapter, hindi lang po sa chapter 3, marami pang sinabi si Prophet Jeremiah at maging ang bayan ng Panginoon sa kanila pong naranasan sa kamay po ng Diyos. Pero ito, paano natin mapapatunayan at makikita pa rin
na yung Diyos natin ay matuwid at mabuti at dakila, sabi nga ng Bible, new every morning. Every day, laging merong bago na pinakikita at ibinibigay ang Diyos sa atin pong lahat. Bago yung ating kalakasan. Di ba? Pag sinabi natin pagising pa sa umaga, malakas tayo, buhay tayo, bagong biyaya yun ng Panginoon. Marami mga tayo magagawa at ma-accomplish. Bago ulit yun. At yung plano ng Panginoon, laging bago sa buhay po nating lahat. Kaya nga kung titignan natin, paano natin maipapahayag at maipapakita sa kabila, despite ng mga pinagdadaanan nitong si Prophet Jeremiah at ng bayan ng Panginoon at marahil maging tayo rin po. Paano natin maipapakita na great, dakila ang katapatan ng Diyos araw-araw? Ito ho ang mga nakita ko. Number 1, remembering God's attribute. Kung titignan natin sa attribute ng Panginoon, dito ho natin makikita the whole chapter, yung buo kabuuan po niyan. Pinakilala niya kung sino ang Diyos. Ito yung kanyang binalikan. Kumbaga, lagi nating aalalahanin, sino ba ang Diyos? Anong klaseng Diyos meron tayo? Kapag tayo po ay dumadaan sa hirap, kapag tayo po ay merong pinagdadaan ng pagsubok, problema, mga kapatid, balikan natin, anong klaseng Diyos meron tayo? Talaga bang terror ang Diyos natin? Talaga bang siya mapanakit? Talagang siya ba, yun ba ang kanyang ginagawa? Kung titignan natin, mga kapatid, even yung kanyang punishment, sabi ko nga kanina, as I said, mga kapatid, even yung kanyang pagpaparusa, nandun pa rin yung compassion. Kasi sabi ng Bible, His compassion fail not. Kahit nagagalit siya, ang ramdam pa rin natin yung pag-ibig at pagmamahal. Kahit pinaparusahan niya yung mga tao, ganun pa rin ang makikita natin. Kumbaga, larawan pa rin ng mabuting Diyos, larawan pa rin ng tapat na Diyos. So kumbaga, kaya niya gagawin yung pagpaparusa, hindi dahil sa galit siya o masama siya, kundi kaya niya gagawin yung pagpaparusa kasi tapat siya. Sinabi niya Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya niya ginagawa na parusahan ang tao sa mga nagkakasala kasi nga tapat siya. Kailangan niyang tuparin. Labag man sa kanyang damdamin na tayo masaktan, labag man sa kanyang damdamin na tayo po ay nahihirapan, kailangan niyang gawin kasi nga, great is thy faithfulness. Tapat po kasi ang ating Diyos. Kaya nga kung babalikan natin sa kanyang attribute at aalalahan rin kung anong klaseng Diyos meron tayo, mga kapatid, mako-comfort tayo. Kahit tayo po ay nandun sa kalagayang dinidisiplina ng Diyos, kahit tayo po ay nandun sa kalagayang nakakaranas ng hirap, mga kapatid, balikan natin anong klaseng Diyos meron tayo. Doon ho natin marirealize, doon natin malalaman na ang Diyos pala natin ay matuwid. Ang Diyos pala natin ay tapat magpakailanman. So kaya yan ho yung unang bagay. And then pangalawa, realizing God's affection. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Alamin ho natin mga kapatid, parang ganito sa tao, kung tayo po merong damdamin, meron tayong nararamdaman o pagmamahal, ang gusto nating maramdaman niya hindi ho yung pangit na klase ng pagpapakita ng pakikitungo, kundi ang gusto nating ipakita mga kapatid yung damdamin ba na merong pagpapatunay ng pagmamahal. Ganun ho ang gusto nating iparamdam sa taong minamahal natin. Kung paano tayo nagki-care, kung paano tayo nagbibigay ng masasabi po nating pag-aaruga. So, doon natin mai-express yung atin pong damdamin. Kung ang pag-uusapan is our affection. Well, sa side ng Panginoon, mga kapatid, tingnan po ninyo, hindi ba't ang dami nilang pinagdaanan? Nandiyan na napasakamay sila ng kalaban. Ng kanilang mga kaaway. Nandyan ho na sila nawala ng masasabi ho nating ikabubuhay. Wala na ho silang kumbaga pambili ng mga pangangailangan nila. Naghirap sila, bumagsak ang kanilang ekonomiya, nagka-crisis sa kanila. So lahat, marami ng mga naging problema, marami naging sigalot sa kanilang buhay. Pero tingnan ho ninyo, nakapagsasalita pa si Prophet Jeremiah. Nandyan pa yung bayan ng Panginoon. Bagamat dumaan sila sa maraming hirap, ano po ang gusto kong ipunto rito? Hindi ba mahal pa rin sila ng Diyos? In-spare pa rin yung kanilang mga buhay? Opo, nandoon yung hirap, nandoon yung pagkakasakit, nandoon yung kakapusan, nandoon yung para bang kawalan na ng gana sa kanilang sarili. Yan nga yung mga statement na binanatan nitong si Prophet Jeremiah.
Nawalan na siya ng ganang gumawa ng kalooban ng Panginoon. Nawalan na siya ng gana na sumunod sa kalooban ng Diyos. But still, hindi sila pinatay ng Diyos. Pwede namang nung sila nasa kamay ng kaaway, pwede nang lipulin sila. At kahit nga hindi na gamitin ng Panginoon, yung kaaway, siya mismo, kaya niya nang magpakita ng kanyang galit at puot doon sa mga taong gusto niya nang patayin. Pero anong sabi ng Bible? In-spare pa rin yung kanilang mga buhay. So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Damdamin ng Diyos yan Parang magulang din na kahit pag pinagsasabihan mo yung anak, pag sinasabihan mo doon sila sa kanilang ginagawang mali, ang totoo niyan, may kurot sa puso ng magulang. Napakahirap. Yan ang pinakamahirap na role ng magulang sa kanyang mga anak. Hindi yung maghanap ng makakain o kaya ng pangangailangan, kundi yung kung paano mo didisiplinahin yung anak mo na alam mo para sa iyo mahalaga at mahal mo. So, ganun din sa bahagi ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon Pero paano ginagawa ng Diyos na tayo turuan at disiplinahin? So hindi ba masakit ito sa Kanya? Mga kapatid, pag-ibig yan ng Panginoon. Kaya kung titignan natin at babalikan natin yung ginawa ng Diyos sa kanila, sabi ho ng Bible, great is thy faithfulness, sabi ho ni Prophet Jeremiah. Ibig sabihin, na-realize niya na kahit ganito ang nangyayari, may Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag tayo po ay dumadaan sa mga iba't ibang klase ng problema sa buhay, isipin natin, nakatayo pa rin tayo. Isipin natin, nandito pa rin tayo. Isipin natin, nasa gawain pa rin tayo. Isipin natin, meron pa rin tayong pamilya, may bahay, may trabaho, meron pang eskwelahan, may church. Nagagawa pa rin natin yung mga bagay na normal na nagagawa natin kahit marami tayong pagsubok. So, ano ibig sabihin? Yan po damdamin pa rin ng Diyos. Kasi kung gugustuhin niyang mawala na tayo, wala naman ho tayong magagawa Kung gugustuhin niyang mawala yung lahat ng meron tayo, wala tayo magagawa. Kamay yan ng Panginoon. Yun nga lang, ang masarap dito, pinararamdam pa rin sa atin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Sa kabila ng tayo po ay dumadaan sa iba't ibang klase ng problema, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay nandyan. Yan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, returning God's appreciation. Kung gusto nating patunayan na ang Diyos tapat araw-araw sa atin mga buhay, siguro ho tama lang na atin pong pasalamatan siya. Sabi nga ng Bible, in everything, give thanks. So ano man po yung ating kalagayan, ang tama po, maramdaman pa rin sa atin ang pusong nagpapasalamat. So diyan po pinatunayan ni Prophet Jeremiah kung gaano kadakila ang Diyos natin araw-araw. Kasi nga, pag tayo nagpapasalamat, pinakikita natin, may ginagawang mabuti sa atin ang Diyos. Kasi mga kapatid, ganito po yan. Kahit sabihin pa natin, marami ho tayong pagsubok. Kahit marami ho tayong pinagdadaanan. Marami tayong mga nararanasang hindi natin gusto at hindi tayo komportable. Mga kapatid, tignan nyo pa rin. Mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Kasi kung titignan ho niyo sa kabuuan, di lang man ho tayo ang nahihirapan. Di lang man ho tayo ang nagkakasakit. Dumalaw ho kayo sa mga hospitalan, daming may sakit. Dami dyan, namumroblema, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad, kung saan kukuha ng gamot, may pera sana, kaya lang, wala namang magawa, yung gamot na bibili nila, o kaya sasabihin ng doktor, hindi na namin magagawa, wala na kaming kaya. So, kahit may pera, may problema. Kahit walang pera, may problema. Kahit alin doon, may problema. So, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Natutunan ho nating pasalamatan ng Diyos. Anumang sitwasyon, meron tayo ngayon. Lagi ho nating i-appreciate na meron tayong tapat at mabuting Diyos araw-araw sa atin pong mga buhay. At yan ay magpapakita ng totoong kadakilaan ng Diyos sa atin. Kasi, sabihin man nating mabuti siya o hindi, ang katotohanan, mabuti ang Diyos natin. Kahit sabihin natin, hindi tayo magpasalamat sa mga ginagawa niyang maganda sa buhay natin, naniniwala ako, hindi pa rin mababago. Attribute na po yun ng Diyos hindi yan mababago ng sitwasyon ng tao, hindi mababago yan ng sasabihin ng tao, kundi ano man ang mangyari, ang katotohanan pa rin, ang Diyos natin tapat kailan pa man. So kaya nga, sana sa itong ating naging pag-aaral na ito, magpaalala po sa ating lahat, na anumang sitwasyon meron tayo, lagi ho nating ma-appreciate, meron tayong Diyos na tapat. Sabi ho ng Bible, great is thy
faithfulness. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Lamentations chapter 3 verse number 25, "The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him." So kaya hindi ho mangyayari na ang taong nagtitiwala at nag-iintay sa Panginoon pababayaan ng Diyos. Kahit pa na siya nandoon sa panahon na siya ay dinidisiplina o itinutuwid ng Panginoon. Tandaan po ninyo, kung titignan natin yung attribute ng Diyos, malinaw po, sabi ho ng Bible, balikan lang ho natin, in verse number 21, "I call to my mind, therefore have I hope." Ito ho ang unang-unang salita na hindi mababanggit kung tutuusin. Pero sa chapter 3, binanggit yung salitang hope. Kaya nga, ang tandaan po ninyo, ang pag-asa natin ay laging nasa Panginoon. At sana po sa ating naging pag-aaral ngayong umaga, tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng salita po ng Diyos. At para po sa ating trivia, mga kapatid, sabi ho ng Bible, they are new every morning. Ano po yung new every morning? Yan ho ang ating trivia for this morning. Ayan, sabi ng verse number 23, they are new every morning. Ano yung bago tuwing umaga? Na sinabi po ng verse number 23. Yan po ang ating trivia para po sa araw na ito. At ito na po ang mga sumagot ng tama kahapon. Kasi fill in the blanks po tayo. At ang tamang sagot ay banishment. Ayan, yan po yung salitang hinahanap natin doon po sa verse number 14. Ayan. So, ito po, mga sumagot ng tama, ihanda na ho natin yung ating mga kamay at atin po silang i-congratulate. Ano po, papalakpakan natin sila. Ang number 1, ano ko, parang first time yata itong nag-number 1 sa trivia natin. Ha? Nakakatuwa naman. Ang number 1 natin ay si Ate Sara. Pero hindi ho si Ate Sara Trinidad, kundi si Ate Sara Abad. Ayan. Good morning, Ate Sara. Kayo po ang number 1 kahapon. And then, ang pangalawa natin, of course, Sister Gypsy. Good morning din sa inyo dyan. At ang pangatlo natin ay si Sister Jen. Ayan. Sila po ang top 3 yesterday. Congratulate natin si Ate Sara Abad, Sister Gypsy, at maging si Sister Jen. Palakpakan ho natin sila. Ayan. Congratulations. At kayo ang top 3 yesterday. At ito po, mga sumagot ng tama. Pang-4, Sister Weng. And then, ang pang-5 natin ay si Ninang Kiten. Ang pang-6 ay si Ate Milet Delara. And then, ang pang-8 natin, si Ninang Ana Lacuna. And then, pang-7, si Ninang Ana Lacuna. And then, ang pang-8 natin ay si Preacher Christian. Ang pang-9 ay si Preacher Alvin. At ang pang-10 ay si Brother Gab. Ayan. Congratulations! Kayo ang top 10 yesterday. Silang sumagot ng tama. Banishment. Very good. At ito po, may mga sumagot pa at may humabol pa. Pang-11, si Ninang Flor. And then ang pang-12, si Ate Rose. At ang pang-13 ay si Ninang Alice. Ayan, congratulations po sa inyo. Kayo po ang mga nakasagot ng tama sa ating trivia kahapon. At gusto lang po nating batiin ng magandang umaga. Kasama natin si Ate Milet. Yan, mula sa East Bagong Baryo. Good morning po, Ate Milet. And maging si Ate Sara Abad ng Sangandaan, Caloocan. Good morning po sa inyo. Ayan, nakakatuwa naman. At ang dami ho nating mga kapatiran na sa kabila ng yung oras natin na-adjust. Naging halos alas 10 na po. Ang dami pa rin natin nakakasama. Kaya nyo, mga kapatid, iaayos po namin yan. Ngayon lang ho, talaga marami ho kaming inaasikaso at kaya medyo na-adjust po yung ating oras ng Bread Talk. Pero kalaunan, ibabalik pa ho lang natin yan sa alas 9. Ano ho? So, inaayos lang po namin yung mga bagay na kailangan pong ayusin. Well, gusto lang po natin ipaalala, mga kapatid, bukas po ang ating pagsamba sa Panginoon. Huwag ko kayo makalimot, Sunday bukas, makita-kita po tayo. And please, isama ho natin sa prayer. Yung aircon ho natin nung Sunday, sa totoo lang, hindi ko lang ho binanggit, bumigay ho. Kaya napakainit ho sa church nung anniversary nung hapon, lalo na nung magtatapos na, So, sira ho yung aircon ng church. Kaya nung Wednesday, napakainit sa prayer meeting. So, mamaya po, gagawin po yung aircon natin. Sama nyo sa prayer, kailangan ho natin ng 4,500. Para sa pagpapagawa ng aircon. Dahil pag hindi ho yan nagawa, naku po, matinding init ho ang ating pagdadaanan bukas. Kaya sama nyo ho sa prayer. Yung provision at sana maging okay po pag ginawa po yung aircon natin mamaya. Kailangan po natin ng 4,500
Pakisama ho sa prayer na sana'y maging okay po. Dahil mahirap, lalo na ho sa linggo. Bukas, marami hong tao, mga kapatid. Kakanta pa yung yung mga bata natin, naka-costume yan, napakainit mga kapatid. Kakanta ulit yung mga angels natin na hindi po nakakanta ng maayos nung Sunday, gawa nga ng marami naging aberya. Pati ho yung sound system natin. Pinagagawa rin ho namin ngayon at sana maging okay din mamaya. Yun naman ho, nagkakahalagang 1,500. Para ho ipaayos yung mga problema doon sa volume. Yan ho yung mga kailangan natin pag-pray. 1,500 sa sound system and then 4,500 para po doon sa aircon. Pinuntahan na ho kasi kahapon ng technician yung aircon po ng church. Please include ho natin sa prayer. Okay? So kaya maraming salamat po mga kapatid. Huwag niyo makalimutan isama sa panalangin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, at maging si Nanay Belen Victoriano, at maging si Kuya Ray Cortez, at maging si Pastor June Bertos, at si Tatay Tomas Beltran. At kami po, lalo na si Mami, pakisama niyo ho sa prayer yung kalusugan at kagalingan para po sa kanya. Pag-pray natin na sana'y patuloy kaming biyayaan ng Diyos ng kalakasan. Again, sa lahat na join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for